ano no, zero. And for today's video nga mga kaunggo ay bumili nga pala ako ng tinapa. Ayan, at nagpabili nga pala ako ng tinapa sa aking kapatid dahil nga may food trip kami ngayon ng aking mga kasamang mami sa school. At ito nga, nandito na nga kami sa school. At ito nga ang aking Junakis. At ito na nga ang aking mga kasamang mami na nag-set up ng food trip. Ayan, balak nga daw nilang mag-food trip doon sa aming tinatambay ang kubo sa may payangan o yung lagayan ng mga kalamansi bago isa ako. Ayan, papunta na nga kami ngayon doon. Kaso, sa kasamaang palad, may nakatambay nga doon. Kaya dito kami natuloy sa bahay nga nila Sarah. Ito nga at ito na nga yung dala kong tinapa. Ayan, tinamihan ko nga yan at akala ko madami kaming matutuloy pero 4 lang pala. At ito naman yung dala ni Sarah kanin. Ayan, inuwi niya na lang din ulit dito. At ito may dala nga rin si paan ng manok. Ayan, adobong paan ng manok. At okra, pinirito na may kasamang talbos ng kamote. Nilagang talong at yung aming sausawan na may kasamang tuna. At syempre may kasama ring itlog na pula at kamatis. Ayan, at nakaready na nga lahat ng aming kakainin. Ito nga guys, yung matagal na namin pinaplanong gawin na ngayon lang natuloy dahil nga noong mga nakakaraang araw laging nagbabagyo kaya hindi kami natutuloy, nawawalan ng pasok ang mga bata. Ayan, dahil 2 oras nga kami guys naghihintay sa labas ng school palagi, naisipan nga namin na mag-food trip nga ngayon para di kami naiinip. Ito nga, dito kami natuloy sa bahay ng aming kasamahan na si Sarah dahil nga yung aming kubong pinapwestohan ay mayroong nakatambay. Matagal na nga namin to guys pinaplano yung mag-food trip sa may labas ng school, doon nga sa may kubo. Kaya nga lang hindi matuloy-tuloy dahil puro plano nga ang nangyayari. Kaya ito nga ngayong araw natuloy na nga kami sa aming pinaplanong food trip. Kaya lang hindi naman sa kubo kundi dito sa may bahay nga nila Sarah. Pero okay na din dahil mahalaga nairaos namin yung aming tanghalian dahil nga sayang naman kung hindi namin kakainin to nag-effort pa naman kami magdala ng kanya-kanya naming ulam. Ako nga ang natoka sa may tinapa at si Jennifer naman sa may itlog na pula na may kamatis. At yung dalawang Sarah na may dala namang okra at talong na may kasamang talbos ng kamote. At dinagdagan pa nga ni Sarah to ng paan ng manok. At yan nga guys, ang dami ng kanin na ginayak nga ni Sarah at mukhang hindi nga namin mauubos. Dahil na-expect nga namin nasa 7 kaming kakain ngayon. Dahil meron pa nga kami ibang mga kasama dun sa school na hindi nga namin nakita kanina. Kaya hindi na namin dinaisama dito para kumain. Kaya yung aming kanin talaga namang napakarami. Hindi ko alam kung mauubos namin to dahil yung kasama ko nga puro babae. At ako nga lang nag-iisang lalaki dito. Sana nga next week matuloy na nga kami dun sa aming kubo na aming pinagpaplanuhang pwestuhan para nga mag food trip. Dahil nga masarap kumain dun lalo na kung maglalatag ka ng dahon ng saging. Talaga namang budel fight ang datingan. Dati nga tumatambay lang kami guys sa labas ng eskwelahan. Nakatayo lang kami maghapon doon. Wala kaming ginagawa kundi magbidahan hanggang matapos yung klase ng aming mga anak. Pero pwede naman sana kaming umuwi ng bahay, kaya lang tinatamad na rin kaming umuwi. 2 oras lang naman, kaya hinihintay na namin yung aming mga anak na lumabas. Kaya nga sa tagal na namin ginagawa to, talaga naman magkaka-close na nga kaming lahat. Kung minsan pag umuwi yung asawa ko, sinasama ko rin siya sa school at 2 nga kaming nagbabantay. Kaya nung minsan na-meet niya na rin niya itong aking mga kasamang mami. Masarap na mahirap magbantay sa eskwelahan dahil nga minsan parang nakakainip. Pero masarap din kasi minsan lang naman natin to gagawin sa ating mga anak. Dahil paglaki nga nila sila na mismo magsasabi na wag na natin silang samahan. Kaya hanggat bata sila sulitin natin. I-enjoy natin na tayo nakakasama nila sa eskwelahan. Dahil paglaki nga nila hindi na sila papayag at mahihiya na nga silang may kasamang magulang. Ito nga si Jennifer lagi pang may kasamang baby to kasi kasama niya pa yung bunso niya. Araw-araw yun, kilik-kilik niya pero titiis siya dahil ganoon talaga. Kailangan niyang bantayan yung kanyang anak na si Nyakis. Kaming 3 naman wala naman na kaming mga baby dahil nga yung mga anak namin wala pa namang kasunod. Lalong-lalo na ako, nag-iisa pa lang ang aking saya, hindi pa nga namin nasusundan kaya wala pa akong inaalaga ang maliit ngayon. Buti nga guys, ang trabaho ko panggabi. Ayan, actually nagigig po ako gabi-gabi kaya ako maraming time sa araw para samahan yung aking anak dito nga sa may eskwelahan. Dahil nga yung kanyang mami nasa Maynila kaya hindi niya maaasikaso yung aming anak
At ang aking biyanan naman ay nagtitinda nga sa kanyang tindahan sa may bahay. At isa pa, hindi nga ako pwedeng hindi kasama ni Seiya dahil sa akin nga lang nakikinig yung batang yun. At yung aking anak nga ay may katigasan ng ulo. Ayan, talagang sobrang kulit at sobrang likot. Kaya dapat talaga ako yung nagbabantay dahil sa akin nga lang siya natatakot. At pag yung binan ko nga ang kasama na ako, hindi magpapabawal, siguradong mangungulit yun. Ayan, next week nga guys ay nagpaplano nga kaming magdala naman ng adobong manok at sasamahan niya namin ang kung ano-anong gulay. At sana nga ay matuloy na kaming mag-boodle fight doon sa may aming tinatambayang kubo. At dahil matagal na nga namin pinaplano yun, at talaga naman napakaganda kasi ng ambience doon at napakalamig. Ang lakas ng hangin doon na para ka talaga nasa bukid. Eto nga at hindi na nga namin maubos-ubos tong aming kinakain dahil ang hihina nga kumain na tong mga kasama ko. Dahil nga nag-iisa akong lalaki ako lang ang kain niya dito. Pero minsan nga pag nauwi yung asawa ko ay isasama ko rin siyang mag-food trip kasama nga ng aking mga kasamang mami nga na to para naman ma-experience naman ni YP. At ayan nga guys at sumusuko na nga isa-isa tong mga kasama ko at sila ay busog na nga daw. Ayan sa dami nga ng kanin nga na niluto ni Sarah hindi nga namin maubos-ubos. Pati yung binili ko nga tinapa may 6 pang natira dahil hindi na rin nila kaya. Sabi nga namin iiwanan na lang namin dito at ipakain na lang ni Sarah mamaya sa mga anak niya. At hanggang dito na nga lang muna mga kaunggo at kami ay babalik na nga sa eskwelahan at baka nga maglabasan na yung mga bata hinihintay na kami ng aming mga anak. Maraming salamat sa pagnood sa aking mga munting vlog. Thank you so much. Bye bye!